Hey mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Magandang umaga po sa inyong lahat sa inaabot ng programang ito at sa mga iba't ibang uri ng kultura na mayroon tayo katulad ng kung tanghali man o gabi. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kung gabi naman po, magandang gabi po. Narito ulit tayo sa ating tatalakayin. Pero dito sa aming bansang Pilipinas, ang oras po ay alas 6:10 ng umaga. Dito po tayo sa isang ginagawang parke. Para maliwalas lang. Ang ating tatalakayin mga kapatid ay yung tinatawag na base doon sa sinabi yung sa legal counsel ng Kibuloy, yung tinatawag na role of law, di ba? Yung pinaka role of law, di ba? Batayan, di ba? Kasi nga kapag tayo doon sa mga pahihintulutan yung mga ganitong klase, kukanto baka sa mga susunod ng mga pagkakataon, isa na kayo sa mga, di ba, mabibiktima ng mga bagay na hindi sumusunod sa alituntunin ng kung anong nakasaad sa saligang batas, di ba? Kung anong batas, di ba? Kung anong batas na ipinairal dito. Gusto kasi ng iba, di ba? Gusto kasi ng iba, di ba? Wag i-shortcut o wag nang gawin yung mga bagay na remedies na pwede namang gawin ng isang, di ba? Ng isang individual, okay? Talakayin natin mga kapatid diyan. At saka yung kaganapan diyan sa Davao, ibigyan din natin ng yung interview ng ating pangulo at saka yung interview nung talakayan nila Attorney Torion at saka ni Noli Di Castro. Okay nga pala, shout out sa mga bagamat ka pangalan mo to bro, Noli Pangilinan ka, ito naman Noli Di Castro. Pinipilit yung hindi daw siya mali, di ba? Di ba? Ang kanyang pinagsasabihan may doctorate sa law, di ba? Tapos ipipilit yung hindi daw siya mali. Ako believe naman tayo dyan kasi gawin naman yan naging vice president naman yan. Pero yung gawin mo yung mga bagay na alam mong wala kang kaalaman o kapos ka sa kaalaman sa batas, kasi dapat talaga may ganon. Hindi po pwede yung lumalagpas ka sa sa bakod ng batas kaya ka may rule of law, diba? Ganon lang. Yun, talakayin natin mga kapatid. Unahin natin yung kay Mr. Noli Di Castro. Pinagpipilitan niya na siya daw yung tama, hindi daw siya mali. Yung sinasabihan na hindi siya mali, may doctorate sa law. Talaga mahusay sa batas, di ba? Yung mga remedies ng mga ginagawa nila, sabi nga, di ba? Bakit nga ba ayaw lumabas, di ba? Si Mr. Kibuloy sa kanyang estratehiya o sa kanyang dahil siyempre igalang natin yung kanyang karapatan, di ba? Karapatan niya yon at yung base doon sa kanyang advice ng kanyang legal counsel na pwede nga naman, di ba? Katulad ng nangyari nga kay Pampilo Lacson, kay Senador, di ba? Gringo Honasan, di ba? Binabaan sila ng warrant, di ba? Pero hinintay mo na nila o hindi mo na sila, di ba? Hindi sila kaagad hinintay nila, nag-apila sila o kinwestiyon nila sa di ba? Sa korte o sa tinatawag na, di ba? Yung sa legal na pamamaraan. Kung talaga bang yung ibinabang warrant of arrest, may probable cause, di ba? Ganun lang mga kapatid. Kinwestiyon nila yan, di ba? Tapos nung ma-question nila, nung malaman nila na binigyan sila ng korte na ganyang situation, yun, saka na sila lumabas. Wala silang nagiging dagdag na kaso. Nilaban nila, di ba? Nung mabigyan sila ng pagkakataon na questionin yung warrant na ibinaba ng korte, di ba? Ibinaba ng warrant of arrest na yan na ipatutupad sa kanila. Sa Court of Appeal, di ba? Ganun lang. Sabi nga ni Attorney Torion, kino-question namin to sa Court of kailangan namin dalhin sa Court of Appeal. Pero idinaan muna nila, di ba, sa Department of Justice.
Diba? Pero ano ginawa ng Department of Justice, 'di ba? Inupuan lang 'yan. Hanggang ngayon 'yan, yung kanilang for review, 'di ba? Yung kanyang apela sa Court of Department of Justice, hanggang ngayon hindi nire-resolve 'yan. Bakit? Sabi ng abogado nung Attorney Torion, mahina yung kaso. Kaya hindi nila nire-resolve 'yan. Kasi once na nagbigay siya ng resolution diyan, iaakit nila sa Court of Appeal. Di ba? Ganun, yun yung sinasabi, di ba, ni Attorney Torion na karapatan ng isang individual o kanyang kliyente. Pinagpipilitan ni Noli Di Castro na hindi daw ganun. Hindi raw siya mali. Hindi, di ba? Hindi ka naman nga abogado. O, tingnan mo mga kapatid kung ipagpipilitan niya yan, yung ganyang situation, kung sakasakali sa kanya mangyari yan, di ba? Tapos in-advise sa kanya ng kanyang legal counsel na ito yung remedies, di ba? Pwede nating questionin yan, di ba? O maghahain tayo ng apela sa Department of Justice at magkuhan sila ng resolution at iaakit natin sa di ba? Court of Appeal. And then after sa Court of Appeal, magbibigay na sila sa Supreme Court, di ba? Ganun lang. Ibig sabihin, dumaan ka sa tamang proseso, tamang court rule of law. Yun ang ibig sabihin ni Attorney Torion, Noli Di Castro. Pero pinagpipilitan na mapapatunayan lang daw lumabas itong kanyang kliyente sa paglabas para mapatunayan na ganito. Hindi ganon. Sabi nga nung Attorney Torion, not necessary yung appearance ng kanyang kliyente. Kaya nga may abogado yan Bakit? Sa pamamaraan ng pag-question o pag-appeal pa lang naman, di ba? Ibig sabihin, kahit wala yung individual, wala yung kliyente niya, pwede nilang gawin yan ng mga abogado ng kliyente niya. Di ba? Yung legal counsel ni Kibuloy, di ba? Pwede nilang gawin yan. Pero ginagawa ng government o ginagawa ng kumbaga, sinushortcut, di ba? Tapos yun nga, si Mr. Noli Di Castro pinagpipilitan, di ba? Tabi naman po di ba? Ako hindi rin naman ang mga abogado, pero di ba? Ignorante sa batas Gusto mong daanin sa ganung situation, sa ganun. Ano ka ba naman? Anong silbi, di ba? Anong silbi nung ginawang batas na yan kung hindi mo gagamitin ng mga remedies dyan sa kliyente mo? Yun lang naman ang kinukuha nila. Kita mo, sinisigawan pa nga ni Noli Di Castro si di ba? Attorney Torion. Pati yung tinatawag na Son of God, di ba? Kino-question niya yan, di ba? Ikaw ba, di ba? Tanong ko nga sa iyo, hindi ka ba anak ng Diyos? Kasi parang ito kwento mga tinatawag na kantuhang isipin mga kantong isip na barakala mo na, di ba? Kung talaga ikaw yung Son of God, di ba? Hilingin mo sa Diyos para nakakatuwa, di ba? Nakakakuan minsan pag sinasabi mo, akala mo talaga napakahusay, di ba? Akala mo talaga napakahusay sa ganung pamamaraan, pero hindi naman nakabase sa batas kung anong nilalaman ng batas. Di ba? Ganun lang naman 'yon. Huwag mo shortcutin, huwag mong kunin karapatan ng isang individual bilang katulad natin mga Pilipino tayo. Mayroon tayong karapatan sa tinatawag na rule of law, di ba? Mga remedies po yan. Mga pamamaraan yan para yung ibinabang warrant of arrest sa kanya ay karapatan niyang questionin. Diba? Na hindi kailangan na mag-personal appearance yung kanyang kliyente dahil may abogado nga siya. Pagdating sa hearing at nakuha na lumabas ng ganyan na napatunayan na walang basihan yung arrest warrant na yan, saka lalabanan sa di ba? Wala siyang dagdag na kaso kahit na nagtago siya. Yun ang ibig sabihin ng Attorney Torion. Kapag naiakyat nila sa Court of Appeal, hindi madadagdagan ng kaso. Kasi remedies nga po yun. Yun yung nakasaad sa batas. Iyon na hindi naiintindihan ni Mr. Noli Di Castro. Diba?
Iyon ang hindi niya naiintindihan. Ang kanyang nasa kokote, yung mga ganong sitwasyon, akala niya tama na pinagpipilitan niya na hindi daw siya mali. Pinagsasabihan mo, may doctorate sa law, di ba? Ikaw ano ba, di ba? Hindi tayo nagmamalit sa isang party kasi karapatan niya rin sabihin yun. Pero dapat nasa batas. Ang batas ay batas. Yung mga remedies na ginagawa ni Atty. Torrio, ibahagi ng karapatan ng kanyang kliyente. Malinaw po yun. Huwag niyo ipagdikdikan yung gusto mo, Mr. Noli de Castro, kasi wala sa batas yun. Iyo'y opinion mo lang sa utak mo yun. Yun lang yung mga pamamaraan mo na akala mo tama pero mali. Diba? Kahit naman hindi siya umapir, kasi sabi nga ng Atty. Not necessarying, di ba? Personal mag-a-appearance siya doon. Kaya nga nandito kami mga abogado niya, di ba? Oh, katulad nung ginawa ni Senator Pampilo Lacson. Oh, di ba? Ganun yan. Remedies po yun eh. Senator Gringo Honasan, nagpakita ba agad? Nung ma-question nila at nakita nila na walang probable cause, ayun, di ba? Inakyat nila sa kwan. Sa Court of Appeal, after nun, di ba, naglaban na yung mga kwento. Ganon. Yun ang ibig sabihin ng Atty. Torrio. Huwag mong shortcutin. Huwag mong sabihin na, ikaw ba naman, Mr. Noli de Castro, nalaman mo, may intel naman sila, meron naman silang, nalaman mo na mayroong tinatawag na kapahamakan sa'yo. Hindi mo gagamitin yon, yung remedies na yon. Ano ka ba? Di ba? Kasi una-una, ipinagkuhan na yan eh. Kumbaga sa kwan eh, ipinagkanulo na yan si Kibuloy sa mga was na nakita. Hindi rin, ibibigay na sa mga Amerikano yan. Tigok yan. Siyempre may mga intel naman yan mga yan. Hindi naman yung mga ordinaryong na walang intel. May intel yung mga yan. Na was na ganito, doon pa lang, titigukin na siya. Ano gagawin niya? Nawala na siya ng pagka... Ang pinagpipilitan kasi ni Mr. Noli de Castro, lumaban ang ilaban niya. Kung talaga wala siya kasalanan, ba't hindi niya? Sus Marisip naman, anong pwersang mayroon siya? Di ba? Bagamat marami siyang membro. Pero, yung bagay na yan, hindi mo kayang kayanin yun, hindi mo kakayanin yung lakas ng pulis. Di ba? Hindi mo kakayanin, kasi tigok na nga agad dyan. Di ba? Ano mangyari dyan? Kaya gusto niya lumaban ng tama, di ba? Pero gagawan siya na hindi maganda. Kaya yung mga remedies na yon na nakapalob sa saligang batas, yung mga batas na remedies yun, yung ina-apply ng Atty. Torrio. Di ba? Pero itong si Mr. Noli de Castro, hindi niya maintindihan. Bakit? Hindi nga sa kanya, kaya nga kinukuhan ko once na nangyari sa'yo yan, maniwala ka po sa akin. Once na nangyari sa iyo yan, yung mga remedies na yan, sasabihin din sa iyo ng abogado mo. O karapatan mo yun bilang individual na yung mga remedies na yun ang gusto mong mangyari. Diba? Kasi nakapaloob naman sa batas. Ganun lang mga kapatid. Kaya dito na natin nakita yung kawalan, diba? Kawalan ng, diba? Ni Mr. Noli de Castro. Yung kulang sa kaalaman, bagamat ako hindi rin naman ako mukha kasi hindi naman tayo abogado. Pero napanood nakita natin na yung kanyang kakapusan sa kaalaman sa batas. Sinasabi niya na hindi siya umali, hindi daw siya mali. Yung pinagsasabihin niya, may doctorate sa law. Yan, di ba? Siya wala naman talaga. Gusto niya yung mga ganun. Ano pang halaga yung ginawang batas na yan kung hindi mo gagamitin na remedies sa kliyente mo? Yun ang intindihin mo, Mr. Noli de Castro. Grabe ka naman, di ba? Kaya karapatan yan ng isang individual na gamitin niya yan kasi remedies na nga yan. Okay, mga kapatid? Nabigyan natin yung interview kay Noli de Castro. Ito naman, sundan natin yung interview, tinatawag na ambush interview kay BBM. Di ba? Nakakalungkot, mga kapatid, di ba? Hindi ko alam kung na-briefing siya, di ba? Kasi once nung nagkaroon ng mga kapatid, di ba nag-briefing yung DILG, nagkaroon ng ganyan. Ang nakapagtataka natin dito, hindi ba na-briefing ang BBM na may ganitong situation? Na lumabas tuloy, nangyayari
sinungal, parang wala siyang kaalam-alam sa kaganapan sa Davao, di ba? Unang-una, di ba, sabi niya nung interview, walang mga dalang armas yung kapulisan, hindi ginamitan ng ganito. Kitang-kita mo naman sa compound nung KOJC, nakatayo pa yung mga baril, nakaganon pa diba? Nakaganyan, no? Habang nakahiga yung mga pulis. Tapos ito pa ang matindi. Ito si General Torre, nakasukbit sa likod yung kanyang baril. Ni isa daw walang baril yung mga pumunta diyan sa KOJC, yung mga pulis diyan. Di lumalabas ngayon. Ginawa kang tanga ng mga yung DILG mo, yung Marvel mo, di ba? Yung chief of police na PNP chief, di ba? Marvel. Ginawa kang unga-unga. Di ba? Buong mundo na, ordinaryong mamamayan, katulad natin, ordinaryong mamamayan, nakita na natin Kasi hindi na ito yung hindi katulad nung sa kanyang tatay na wala pang social media. Nakita na Ultimo mga ordinaryong mamamayan, nakita na may dalang baril. Ikaw na lang mismo, BBM, ang hindi nakakita. Anong klase? Ginawa kang sunga-sunga nitong mga mo, DILG secretary at saka PNP chief na wala bang, hindi ka ba na-briefing ng yung mga pinamumuno kasi mo yan mga tao mo yan tapos lumalabas, pinalalabas na ganun. Sino kahiya-hiya? Diba ikaw yun? Diba? Bakit? Hindi mo alam kung ano nangyari sa ating bansa. Iyon ang nakakatindi doon, yung nakakaya doon. Hindi mo alam kung ano na nangyayari sa ating bansa. Bakit? Pa-party-party kayo sa Batangas diba? Ganito yung nito. Yung sitwasyon ng government ng BBM, bakit walang alam kung anong kaganapan sa ating bansa, kung anong nangyayari na sa ating bansa. Kasi ang inatupag lang nila yung party-party. Diba? May namatay na sa Davao. Balyahan dito, balyahan dun. Pero sila, nandun sa Batangas, nagpa-party-party. Based on the record or report ng mga nakakita, di ba? Kaya yun nakakalungkot. Tapos, inambos interview siya. Yun. Dahil walang kaalam-alam, pero hindi ako naniniwala. Alam ko may ganyan Gusto lang lumusot na wala daw nagaganap na human right. Diba? Ano yung mga pinagpupusasan at mga pinagpapalo? Yung gasgas sa tuhod at saka yung tinergas. Wala daw tinitergas. Diyos ko. Buti ka mo nga, ito, sa panahon natin ngayon, hindi mo na ikukubli yung mga kaganapan. Bakit? Bawat kilos mo, nakatutok na yung camera. Diba? Kaya yun nakakalungkot. Buong mundo na ang may alam. Ultimo ordinaryong mamamayan na katulad natin, nakita natin na may mga dalang baril. Bukod tangi lang, itong si BBM, ang sinasabi na wala daw mga baril. Siya lang ang bukod tangi. O di lumalabas talagang unga-unga na. Diba? Diba? Ikinuan siya kumbaga. Bagamat alam ko na briefing din yan. Pero gustong kuanin nuknukan ng pagkasinungaling talaga. Diba? Diba? Makita natin. Diba? Hindi tayo sa isang parte na ano pa man. Pero yung sabihin mo na ni isang baril, walang dala, hindi nagtergas, walang nasaktan, walang human right violation. Ikaw na. Ikaw na. Ang pinakamaglinis. Ikaw na. Di ba? Kung sinasabi sinungaling, higit ka pa sa pinakamalupit na sinungaling. Di ba? Ano na yung mga mo? Kita-kita na sa buong mundo ang kaganapan. Pero bukod tangi ikaw lang o walang kaalam-alam. Saan pupulutin ng ating bansa pag ganito? Diba? Tapos nagtatapang-tapangan, makikipaggera sa China. Pero ito, mga kapatid, tingnan mo, mga kapatid, nakakalungkot.
Kung talaga matatapang kayo, yan, yung batalyo-batalyo nyo o 3,000 yung pulis, dali nyo sa West Philippine Sea. Baka nga tayo manalo. Bakit? Ang tatapang niyan eh. Pero ang ginagawa nyo, kapwa nyo Pilipino, sinasaktan nyo. Wala. Ito, sinasabi ko po hindi po ako nagkukan sa isang may kaso. Kunyari, may kaso siya, si Kibuloy na yan. Harapin niya yan. Hindi tayo nagpuprotekta sa may warrant. Diba? Harapin niya yan, karapatan niya naman yan eh. Naharakwan yan. May mga abogado yan. Kung nagkasala, ito lagi ko sinasabi po mga ganito. Kung nagkasala at totoo, at talaga napatunayan, ikulong, panagutin sa batas. Pero, mga kapatid, yung mga bagay na pwedeng gawin ng isang abogado niya o ng isang individual sa isang nakasaad sa batas, huwag niyo naman ipagkait yung mga tinatawag na remedies na yan. Doon niya, siyempre questionin mo bilang ikaw na nanonood, ako na nagsasabi. Kung alam mo na hindi totoo yung binibintang sa'yo, di ba? Base lang sa atin hindi natin sinasabi doon sa iba, sa atin. Na hindi totoo, base sa aking pagkatao, hindi totoo. Hindi mo ba ilalaban yan? Hindi mo ba gagamitin yung mga remedies na yan? Para questionin, di ba? O umapila sa Department of Justice at after nun, ay akyat mo sa di ba? Sa Court of Appeal. Di ba? Gagamitin mo yan. Bakit? Sa sarili mo. Hindi totoo yung mga ibinibintang sa'yo. Gusto nyo, katayin na lang ng ganun eh. Yeah, bakit may batas pa tayo? Diba? Bakit nakasaad pa sa batas yan? Kung hindi rin naman gagamitin ng isang individual o naipayo ng isang attorney. Diba? Ganun lang mga kapatid. Kaya nakakalungkot, diba? Yan, kapwa Pilipino, sinasaktan. Kapwa Pilipino, wala tayong problema dun eh. Hanapin nyo kung saan-saan niya. Hanapin nyo yan, karapatan nyo kasi nakasalalay sa inyo yung pagbaba ng warrant. Hanapin. Pero ang akin lang mga kapatid, ito ang kinalulungkot ko di ba? Yung mga individual na wala namang kaalam-alam, katulad ng mga bata dyan, na nag-aaral dyan, na nakatira dyan, yung matatanda dyan, mga kababaihan dyan, na dyan na rin nakatira. Di ba? Huwag naman sanang ganun, na pati sila, na madadamay sila. Hanapin nyo. At yung binabang warrant, tingnan mo, warrant na ibinaba sa kanya. Pumunta sa bahay, kunyari, diba? Marami nagkuha nito eh. Pumunta sa bahay, in-sinerve yung warrant. Pag sinerve mo ba na wala doon ka na lang? Di ba labag sa batas yun? Mali yun. Once na-search mo na yan, serve mo na yung warrant of arrest, nakita mo wala doon, ibabalik mo sa korte yan. Diba? Tapos na yan, balik mo, another ko na naman, diba? Bakit? Hindi yung diyan ka na, kung ano-ano mga heartbeat nyo dyan, diba? Bakit? May kasama kayong mga puti na dyan diba? Mga heart, naku. Lahat ng parte na kung dapat, gamitin yung remedy, yung base sa batas na pwedeng gamitin ng isang individual. At huwag nyo sanang shortcutin yung mga bagay na yan. Diba? Ibigay yan. Karapatan ng isang individual, yung karapatan ng isang... Hindi yung ipipilit nyo, lumabas. Papatayin nga siya. Yun ang hindi nyo naiintindihan. Papatayin nga siya. Dadalhin siya. Wala na yun. Kung nakuha na siya, paano niya pa ilalaban yung tinatawag na kanyang karapatan? Para lumaban, di ba? Ganun yun. Kaya nga, kino-question nila yan Kaya nga, umaapila siya sa Department of Justice. Pero anong ginagawa ng Department of Justice? Inuupo. Hanggang ngayon, hindi nire-resolve yan. Ang isip ng legal counsel ng Kibuloy, bakit hindi nire-resolve? Kasi mahina yung kaso. Diba? Pag naikuan yan, pwede nila iakat sa Court of Appeal. Ganun lang mga kapatid. Hindi tayo magaling sa batas, hindi tayo abogado, pero sana yung mga bagay na remedies na yon pwedeng gamitin ng isang individual. Huwag ipagkait. At isa pa, huwag madama yung mga bata dyan. School po yan. Tapos bukod doon, simbahan nila yan. Diba? Separation of power in state.
Di ba? Bilang sambahay, ginagalang yan. Pasasabugin pa nga daw, di ba? Nasaan na yung nakapaloob dyan? Ang tinatawag na separation. Yung paggalang sa isang panambahan ng mga mamnuan. May school dyan, may mga bata dyan, may mga tira dyan. Tama na po sana yun. Huwag nating balasabasin ang ating mga nakasad sa saligang batas. Huwag nating yurakan yung kanilang mga karapatan. Diba? Nag-order na yung korte pero hindi nyo sinunod. Tingnan nyo mga kapatid umorder na ang Supreme Court ay Court ng Davao. Diba? Pero hindi sinunod. Nandiyan pa rin sila. O tita mo, anong tatatak sa isip ng mga tao at mga kabataan? Diba? Nung ultimo, yung mga nagpapatupad ng batas, hindi marunong sumunod sa kung anong nakasaad sa batas. Ganun lang mga kapatid. Salamat po mga kapatid. Thank you at God bless. Sana marisolba ng mapayapa. Marisolba na walang nadadamay na mga individual at mga kabataan na pwede naman na hindi madamay at walang masaktan. Kasi nangyari na po yan sa warrant ng NBI, ng CIDG. Wala naman nasaktan dun At nakikipagkooperasyon naman ang TOJC. Hindi naman nila ipinagkakait. Sinasamahan pa nila. Pero yung karahasan na nagaganap dyan, sana iwasan yung ganun. Na pwede naman mangyari na walang nasasaktan at walang namamatay. At walang nagugutom. Gugutumin pa nila. Hindi pinapasok yung pagkain. Buti na ngayon, nagkaroon na ng exit nga, di ba? Access na pwede po. Pero, nandun pa rin yung presensya. At mayroon pa rin silang inuokupa doon yung tinatawag na katedral nila, di ba? Inuokupa pa rin. Ang matindi dito mga kapatid, di ba? Ang nakakalungkot dito mga sana, yun nga, sa mga engineers o sa mga ng POJC. Before, yung mga bagay na inukupa nila dyan, malamang, di ba? Tayo'y nag-opinion lang malamang, sana, wag naman sana mangyari. Kung ano't ano pa man ang mga kinabit nila dyan, ng mga gadget para, di ba? Paglabag po yun sa human right. Paglabag po yun sa karapatan na isang pribadong lugar at lalagyan mo ng mga devices dyan na para ma-monitor mo, paglabag po sa human right yun. Bakit? Pribadong kanyan lugar, di ba? Tapos gaganyanan mo. Para lang kwan. Pag-abuso po yan. Mga kapatid, sana naintindihan natin. Lagi natin sasabihin, sana maunawaan nila at paglinawin yung mga kaisipan ng mga namumuno sa atin para maayos naman po ang ating bansa. Kawawa po ang ating bansa sa ganito mga klaseng namumuno. Di ba? Sila yung dapat na nagpapatupad ng batas pero hindi kinikilala yung mga batas. Hindi kinikilala yung atas ng korte. Anong magiging mangyari sa mga henerasyon na mga susunod? Ganito ba sila? Ganito na ba ang kapulisan natin? Sabi nga ni Senator Bato, dating naging ganito na ba talaga yung mga kapulisan natin? Di ba? Hindi marunong sumunod, hindi marunong tumingin ng isang parte na talagang labag na labag o maling-mali sa mga alituntunin na isnasad sa saligang batas o sa ating batas na ipinatutupad dito sa ating bayan. Sana maayos po ito. Kasi kung nangyari sa kanila yan, kapag ito'y pinalusot na natin, mga mamamayan natin, pinalusot natin ito, malamang sa mga susunod ng mga pagkakataon, gagawin nila sa iba yan. O gagawin nila sa iba yan. Ano na mangyayari sa ating batas? Diba? Kaya kundinahin natin, kinukundina natin yung mga ganitong klase, mga pamamaraan. Pwede naman ng walang karahasan. Bakit hindi i-apply yung mga bagay na yun? Salamat po at God bless. Sana lagi natin tandaan. Tandaan nyo mga kapatid ang Diyos hindi natutulog yan. May darating, di ba? Sabi nga, darating din ang para sa inyo. Di ba? Kaya paghandaan nyo po yun. God bless po mga kapatid. Lagi ko sinasabi, pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. God bless po. At ingat po kayo lagi dyan. At ingat po tayong lahat. Salamat at God bless sa lahat. At mapayapo nawa na ma-resolve yung mga ganitong bagay. Thank you po.